ah, ano na po sa inyo pong sangbahayan. Pagbati na rin po sa inyong sangbahayan. Pagbati na po ako. Binabati ko po ang lahat po ng mga MCGI riders na nandito po ngayon. Pati po yung mga hindi po namin kapili ngayon sa pagkakataong ito. Ang lahat po ng mga KSP, kaibigan sa pangalan po, at ang aking pong mga anak, si Julia at si Natalie Chloe, na birthday niya po mamaya. 18 years old na po siya. At tulong po ng Diyos. At gayon din po sa aming pong lahat ng mga SIC, Assistant SIC, lahat po ng servant, at sa lahat po ng mga kapatid sa buong mundo. Maraming salamat po sa Diyos, mga kapatid. Salamat po sa Diyos. May pahabol din na pagbati dito. Isang rider din. Kuya Daniel Lateralin. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Salamat po sa Diyos. Hooray! Ayan po. Ayan, salamat sa Diyos. Yan po ang ating audience participation. Balik po sa inyo, ating kuya. Maraming salamat, Badmon, at sa inyo lahat, mga kapatid. Balik po tayo ngayon sa ating next category. Ito po ang Recite the Verse! Dito po sa Recite the Verse, ibibigay namin kung ano ang sitas at i-recite nyo ng buo ang nilalaman nito. Ang mga sitas na ito mula sa nakalipas nating pagkakatipon. Unahan po uli kayo sa pagpindot ng buzzer at this time ang makakakuha ng tamang sagot ay bibigyan ng 25 points. Kaya mahaba-habang habulan na to. Kaya makakahabol na ang rocks dito. Eto na po. Para sa ating unang talata, Unang Pedro, Unang Pedro 4:1. Kung paanong si Kristo ay nagbata sa laman, magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Okay, bigyan ko kayo ng chance, ano? Dahan-dahan lang po. Konti lang na Tapos yan. ulitin nyo ng eksakto, no? I-eksakto nyo. Huwag nyo i-paraphrase. Sige po. Okay. Kung paanong si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siyang nagbata sa laman ay nagpapatigil lang sa kasalanan. Okay, sige. We will consider that. Oo. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. All right. For our next verse, Santiago 4. Anong simula? Nagturuan na. 4 ano? Ang simula. 4 ano muna? Ay, 4-1. Alin? 4-1 po. Yan. All right. So, hindi 4-1. All right. Bigay natin ang talata. Santiago. This time, Rox ready. Kung masasagot nyo ito, Santiago 4:4. Kayong mga pangalo niya, Ulitin po Hindi- natin, ha? Sige, dahan-dahanin natin. Iayos natin yung ano. kayong mga pangalo niya. Hindi ba? Diba? Kayong mga pangalo. Sige. Sige, tuloy po. Kayong mga pangalo niya. Kayong mga mapangalo niya. Ang pakikikaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa inyo. Ngunit mali. Kayong mga po. All right, 5 seconds. Kulang-kulang. Kayong mga mapangalo niya, ang
pakikipagkaibigan sa sanglibutang ito ay pakikipag-away sa Diyos. Ang sino bang mag-ibig na magkipagkaibigan sa sanglibutang ito ay magiging kaaway ng Diyos. Ang daming kulang eh. Oh. Ang daming kulang at may dagdag din. Wala na. Wala eh. Nakaraan na kayo eh. Kulang po eh. Hindi mahuli. Alright. So, ang Santiago 4:4, kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Yan po ang laman ng talata. Para naman sa ating ikatlong talata, Roma 12. Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na nakalulugod sa Diyos. Hay. Last na lang eh. Ulitin mo. Lubos. Last na lang, nagkamali ka pa. Oh, sige, may chance. Oh, isang ulit. Ano yung simula? Ano yung simula ko kanina? Ano yung simula ko kanina? Roma 12:2. Anong isimula kanina? Roma 12:2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Isa pa. Tumama ka na sa kaninang mayroon ka namang nagkamali naman. Oh. Okay po. Sayang. Ano ulit Sige. simula? Okay. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo ang mabuti, kung alin ang mabuti at lubos At, na kalooban ng Diyos. Hindi. at, At lubos, At? Huwag kayo muna maingay. Kung alin ang kaaya-aya alin at ang, lubos na kalooban ng Diyos. kung alin ang, Kung alin ang mabuti at lubos. at, Sige na, tulungan niyo na ako. Kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hindi, tama naman it's a team effort. That is... correct. Alright, para sa ating ikaapat na talata. Ready, Rax? Roma. Roma 8:6. Bo, Teka lang, simula. Sapagkat ang kaisipan... Teka, simula. Teka. Hindi. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. wow. That is... Correct. Para naman sa ating ikalimang talata. Ikalawang Korinto 11. 3. Anong Korinto? Ano? Ano eh? Ngunit ako'y
Ngunit, Tama naman. ngunit ako'y natatakot. Baka sa anong paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Okay. Okay. Bibigay natin. Pero polish lang natin po. Ano po? Sige po. Oo, Sige okay po. naman eh. Dahan-dahan lang. Kalma lang. Yan. Yan. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Yan. Na? Ang inyong walang malay at malinis na Na mga pag-iisip kay Kristo Na ay kay- pasamain. Yun na yun. sige. Well, consider that. Alright. Ito na. Tuloy-tuloy po tayo. Wow, Dahil- ang MCGI Riders, meron kayong 150 points. At ang MCGI Rocks naman, meron kayong 115 points. Ibig sabihin nito, very close, ano? Kasi ang next category natin, ito po ang ating verse Verse quiz. Sa atin po kasing verse quiz, kailangan nyo lamang nasagutin ang mga tanong mula sa mga paksa na napag-aralan natin ng mga nakaraan nating pagkakatipon. Unahan pa rin tayo ng pagpindot ng buzzer. Very close po dahil ang makakakuha ng tamang sagot dito ay mayroong 30 points. Kaya 5 tanong po ito. So, anybody's game pa din, ano? Kung mag-anticipate kayo ng tanong, mag-anticipate po kayo dun sa nasa talata at sa mga napag-aralan natin. Kaya lang, maging maingat dahil sa talata kung minsan may maraming nakapaloob at meron ding mga bagay na napag-aralan natin na nandudoon lahat sa talata, hindi isang punto lang. So pag mag-anticipate kayo, anticipate natin nandun sa line po na yon at nasa talata dahil ang atin pong tatanungin ayon sa talata. Sa ating unang tanong, Juan 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at pawang buhay. Oo. Ngayon, ano ngayon ang tanong? May ina-anticipate na kayong tanong, di ba? So, ano yung ina-anticipate ninyong tanong na sasagutin po ninyo sa talata? Ang sagot namin, pawang espiritu, pawang buhay. Ang sagot ninyo, okay. Sige, no? Bibigyan ko kayo ng... Kasi, 2 punto po yun, ano? May tanong kasi tayo specific. Di ba sabi ko sa inyo, pwede naman maging laman po noong talata 2 bagay. No? O kaya, maaring 2 ang tanong, ano? Kaya lang, sinagot ninyo pawang espiritu at pawang buhay. Ano? Ngayon, ganito po. Natumbok ninyo ang isa doon. Pero, meron kasing specific na tanong. Kaya, kailangan pumili kayo. Ito, kumbaga talagang tsambahan ang mangyayari. Ano? Dahil tama po yung pawang espiritu at pawang buhay. Pero 2 bagay yon. Isa lang. Mamimili kayo ngayon. Alin ang pinipili ninyo?